Magandang araw mga katokers, mga katoshis, mga katokis. Welcome na naman po sa ating vlog, ang Talking Toshi TV. Yes! Ngayong araw na ito, bibigyan ko lang kayo ng updates tungkol dito sa bago magsimula ang PBA quarterfinals. May mga last minute changes sa lineups ng San Miguel at ng Magnolia Hotshots, Chicken Templados. Kanilang inactivate, ilagay nila sa activated list. Ang San Miguel, nilagay nila sa activated list muli si Vic Manuel, from the injured list, nilagay nila ulit sa active list. So ito ay ina-anticipate nila na makakatulong ito sa inside game nila. Maaaring kapalit ni Motao Tua pagka napagod na, salitan sila. At maaaring pagka ipinaupo sandali si Junmar Fajardo, ipapasok yung dalawa, si Manuel at saka si Motao Tua, Malaking tulong din si Vic Manuel, Kaya lang nga, from an injury, hindi natin i-expect na magko-contribute agad siya ng malaki. Alam naman natin, pag galing ka sa injury, medyo kakapain mo pa yung, although alam mo yung sistema ng team mo, pero kakapain mo pa yung laro mo, Hindi mo agad-agad maisasagad lahat yon dahil matagal ka nawala, Pero just the same, malaking tulong pa rin kung makakapag-contribute agad si Vic Manuel sa San Miguel Beer, Ngayon, malaking tulong din ito si Jerick Ahanmisi. Okay? Ibinalik ng Magnolia sa active roster nila. Ito ay magiging salitan, makakasalitan, magiging kapalit pag pagod na to si Gio Halalon at itong si Mark Baroka. Pwede niyang palitan, pansamantala. Magaling din namang umiscore, may outside shot itong si Jerick Ahanmisi. Okay din to. So ayan ang mga updates natin tungkol doon sa mga reactivated players ng San Miguel at ng Magnolia. Alright. Tapos may mga magbabalik. Katulad nung nakita nyo sa thumbnail natin, may magbabalik na mga players, Katulad, ito nagbalik na nga, naglaro na siya nung nakaraang laro nila, si Roger R.R. Pogoy, kung saan hindi pa rin natitinag yung kanyang, kanyang shooting touch. Okay pa rin, kahit nagkaroon ng injury. At masasabi nating mapunta na siya doon sa kanyang kanyang laro. Okay? At pagdating diyan sa playoffs, yan ang pinaghahandaan niya ngayon, Medyo nag-test the water siya nung linggo kalaban ng Phoenix. At maganda naman, nakuha na niya agad lang yung laro niya. Ngayon, sa paghahandaan niya itong playoffs na to, tingnan natin kung ano magiging contribution niya para dito sa TNT Tropang Giga, At nagbabalik din ito si bakit merong picture ni LA Tenorio? Bakit kayo nagtataka? Ako sa sarili ko, I think kailangan ng hindi ko pa nakikitaan from magmula nung bumalik si LA Tenorio, sa pagde-declare niya as cancer-free na siya, Pagbalik niya, hindi ko pa siya nakakitaan ng malaking laro or big game, Sana dito sa playoffs, makitaan natin siya ng, mag-expect tayo ng big game mula sa kanya. Kasi dati nakaka-score siya ng may mga laro na siya ang leading scorer, So expect na magkakaroon siya ng malaking laro during the playoffs at kung papalarin sila sa semifinals at sa finals, Yan pa rin ang ating iniintay. Yan ang ina-expect ko sa kanya, Yan ang hintayin natin. Okay. Ngayon, hindi nagiging pakampante itong si Coach Chito Victolero, head coach ng Magnolia Hotshots, Chicken Templados. Ayaw raw niya pakampante kahit number ang kalaban nila ay TNT Tropang Giga sa number 8. 8 seeded kasi siya ang TNT Tropang Giga. Baga parang huling kabit sa bus, last ticket sa bus ay nakasakay pa, Sinipa nila papaalis pa
Sinipa nila paalis ang NLEX, no? Okay. Kasi merong winning tradition nga naman ang TNT Tropang Giga. Okay? At plus, nagbabalik na nga ito si Roger Pugoy, plus itong si Jason Castro na hindi na masyado pinaglaro nung linggo no? Panalo na naman. Kaya yung energy niya ni Jason Castro tsaka yung leadership niya na-expect na paiiralin, no? Gagamitin sa playoffs, ano? Kasi sabi ni Coach Victolero, ibang level na to, no? So lahat ng teams na pasok sa playoffs, sa quarterfinals, mag-upgrade ng kanilang ng kanilang energy, intensity, ng kanilang strategy, no? May iba ang level ng eliminations, iba ang level ng playoffs. Yan ang mindset ngayon ni Coach Chito Victor. Bagay, kahit sino namang coach, no? Yung ganun ang sasabihin sa mga players niya. Ibang level ang playoffs, no? Ibang strategy. It's a whole new ball game, ika nga nila, no? Kaya ayaw ni Coach Chito Victorero, como ang kanilang kalaban ay 8 seed, pinakamababa, ay ayaw niyang pakampante, baka malusutan sila ng TNT Tropang Giga. Naalala ko, nung ang San Miguel Beer dati, 8 seed dati sila. Panay talo sila sa eliminations, pero nakahabol sila sa number 8. Kalaban nila Northport number 7 yata sa number 8. Basta Northport yata kalaban nila noon, 1 or 2. Hindi ko maalala. Twice to beat ang Northport. Nalusutan sila dahil nagpalit sila ng import, si Chris McCullough, no? Ang ipinalit nilang import, from number 8, di nakalusot, twice to beat. Nag-champion pa. Okay? Hindi ko lang maalala na kung anong taon o anong cup yun, ano? Kung Commissioners or Governors Cup, ano? Basta nag-champion na San Miguel noon, ano? Kaya hindi kayo nakakasigurado kung number 8 yung kalaban nyo, number 1 kayo, malulusutan na kayo. Malulusutan ninyo ang number 8 na madali lang, no? Hindi natin alam yan. Plus, ang ganda ng laro ni Brian Heruela nung linggo. Okay? Ang ganda ng laro niya. Shooting wise, magaling, maganda, no? Kaya baka ito malay nyo, pumutok ang laro, ano? Tsaka yung best player, si Kim Aurin, no? Si Kim Aurin galing 3x3 yan, no? Nakita ang potential, may potential, sabi ni Coach Jojo Lastimosa, may potential tong batang to, kunin natin. And there you are. Pakitang gilas siya. 18 or 16 points yata siya nung nakaraan, ano? Galing na gwardiya. Compliment with si Cobuntin, yan. So magaling din yung bata. So abangan din natin ang laro nitong mga to, no? Ang key losses lang talaga is na injured si RHJ, okay, yung Kobe look-alike, tsaka si hindi nila naisalba si si Mikey Williams. Kung nandiyan si Mikey Williams, it's iba ang magiging laro ng TNT. Okay? Yun nga, sad to say, hindi masyado nagkaroon ng hindi in good terms sila, naging in good terms sila. Kaya yan ang naging resulta, no? Okay. Okay, so ano pa ang mga updates natin? Gusto ko naman makita, no, pumasok sa semifinals, mga independent teams, sukat na. Kumbaga parang iba naman. Palayla lang naglalaban sa finals o semifinals, RSA versus MVP companies, Well, wala naman akong tutol sa MVP tsaka RSA companies. Ang sa akin lang, sana makapasok ang mga independent teams like Northport, you have Rain or Shine at saka Phoenix, Ang Phoenix, dark horse yan. Nagulat ako, naka twice to beat advantage sila. Number 4 sila against Meralco. Kaya tingnan natin ang laro kung anong kalalabasan ng kanilang performance this conference, Ayan. So sa San Miguel naman, nakitaan ko ng kasipagan itong si Don Troliano. Well, nung pa naman din, nung nasa NLEX pa rin naman siya, talagang masipag, Ngayon nandito siya sa San Miguel, malaki ang naiko-contribute niya kahit pa gis na puntos lang,
Malaki ang natutulong ni Don Trollano, masipag. Rumebound, tumira sa labas, no? Walang takot. Kung si ano siya, very brave at malaki ang maiko-contribute niya sa San Miguel, ano? At itong labanan ng San Miguel at saka ng Ross ng Rain or Shine, labanan ng mga teams na malalaki ang winning streak. Ang San Miguel may 5-game winning streak papalabas ng elimination. Ang Rain or Shine naman, mas marami ng isa, 6-game winning streak. So tingnan natin kung sino ang magiging mas consistent dyan sa winning streak na yan. May pagpapatuloy ba ng San Miguel ang kanilang 5? May pagpapatuloy naman ng Ross ang kanilang 6. Or kasi pag nanalo sila, isa pa, no? Or 7, no? Yan. So yan ang mga updates natin, at mga insights natin na gusto nating i-share sa inyo. Comment below na lang po kayo kung gusto niyo mag-share ng inyong mga comments, mga suggestions, mga inyong mga opinions, ayan, ano? Comment below na lang, at wag mga bagong pasok, mga bagong nanonood, wag po niyo kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel Talking Toshi TV, at mag-subscribe po kayo, mag-like po niyo itong video na napapanood niyo, at sa Facebook naman natin, ang Facebook page naman po natin, Talking Toshi TV rin po. Maraming salamat sa panonood, at i-enjoy po natin ang ating mga papanooring games sa PBA Quarterfinals Commissioner's Cup 2024. Magandang araw po sa inyo lahat, mga ka-PBA.